Ang kasaysayan ng Pilipinas ay hindi lamang nakaukit sa mga monumento o petsa ng aklat. Ito ay buhay sa mga kwento, tula at awit na ipinasa ng bawat henerasyon. Ako si Mary Grace Pelayo at sa dokumentaryong ito, susundan natin kung paano ikwento ng mga Filipino ang kanilang kasaysayan sa pamamagitan ng panitikang Filipino. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayaman na ang panitikan ng mga Filipino. Ito ay pasalindilang tradisyon, epiko, bugtong at salawikain ang nagsilbing gabay sa pamumuhay at kultura ng ating mga ninuno. Sa panahong Kastila, ginamit ang panitikan sa pagpapalaganap ng relihiyon at Kristyanismo. Ngunit sa kabila ng kontrol, unti-unting umusbong ang diwang makabayan ng Filipino. Sa panahon ng Rebolusyon, naging sandata ng panitikan, hindi na lamang ito panrelihiyon, ito ay naging tinig ng kalayaan at paglaban. Ngunit, hindi rito nagtapos ang paglalakbay ng panitikyang Filipino. Sa pagdating ng mga bagong mananakop, muli itong nagbago. Sa huli, napagtanto ko na ang panitikan at kasaysayan ay hindi lang mga paksa sa libro. Sila ay mga kwento ng tunay na buhay, tunay na tao, at tunay na pakikibaka. Habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo at papel ng panitikan. Mula sa simpleng kwento ng ating mga ninuno, hanggang sa mga akdang lumalaban sa pang-aapi, at hanggang sa mga modernong sulatin na ngayon sa social media at digital platforms. Malinaw na ang panitikan ay patuloy na humihina at nabubuhay. Bilang kabataan, mahalaga natin ang panitikan dahil dito natin mas nakilala ang ating sarili bilang Filipino. Dito natin nauunawaan kung saan tayo nagmula at kung saan tayo patungo. Kaya sana, sa bawat babasahin natin, sa bawat kwentong pakikinggan natin, at sa bawat akdang susulatin natin, dala natin ang diwa ng ating kasaysayan. At para ipagpatuloy ang susunod na yugto, aking ipakikilala ang susunod na magkukwento, Justin Mingo. Ako naman si Justin Mingo at ipagpatuloy natin ang kwento ng panitikang Filipino sa gitna ng pananakop, digmaan at pagkikibaka para sa kalayaan ng isipan. Sa ilalim ng mga Hapones, pinagbawalan ang Ingles. Muling namukadkad ang panitikang Tagalog. Simple ang pahayag, ngunit malalim ang mensahe tulad ng haiku at tanaga. Sa panahon ng diktadora, naging mapanganib ang pagsusulat, ngunit mas naging matapang ang panitikan. May himig protesta at paglaban sa pang-aapi. Sa kasalukuyan, ang panitikan ay malaya ang bayan. Ngunit kasabay ng kalayaang ito ang hamon. Paano natin ito tunay na pahahalagahan? Para kay F. Sionel Jose, ang panitikan ay pain remembered, sakit na ginawang alaala at nabigyan ng identidad at pangarap ng isang bansa. Habang may Pilipinong sumusulat at nagbabasa, hindi mawawala ang ating kasaysayan dahil ang panitikan ay salamin ng ating pagkatao bilang isang bayan.